Request si Treasure Hunter, ano daw ang kayamanan, ano daw ang makukuha kapag nakakita tayo ng mga sign markers ng Yamashita Treasure na mga triangles na nakaukit sa bato, mga formang triangles na mga bato. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Sir, madung hapon, sir. Ipakita namin, sir, na nakako og lubi, sir. Naghong lubi. Ang isa ka, isuhulan ko, sir. Mauro may pagkita, sir, pa nakaglubi na. Wala kay bunga, sir. Manang nakakita ko ani, sir. Na aro. Aro mo din, sir, na putol. Arong putol. Kung mahimo, sir, nga pakibasa ni, sir. Pakiblog na naman ho, sir. Sir. Ano diyang kilit, sir? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, naimbag na adlaw kada kayo amin. May na adlaw gid sa inyo tanan dira, no? Sa Visayas, sa mga kauturan naton na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na pag-uusapan ngayon. Ito nga po ay ang Yamashita Treasure Hunting. At ito pong pinaka-topic natin ay request ng atin pong kababayan na nagtatanong kung ano daw ang makukuhang kayamanan kapag nakakita tayo ng mga triangles, no? Nakaukit sa bato, mga triangles na porma ng bato, no? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon na ibabahagi sa inyo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, passers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos, no? So tayo nga po ay diretso na, patuloy po tayo sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting na napakarami po sa buong bansang Pilipinas, no? Yung buong bansang Pilipinas ay tadtad ang atin pong mga kabundukan, no? Ng mga itinagong sikretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. May mga kababayan tayong kumukontra na wala na raw, no? Naubos na raw. Siguro ito pong mga kababayan natin ay hindi po nila alam yung mga sikreto, no, ng mga Japanese sapagkat wala pa naman silang nakita. Wala pa silang nasaksihan na mga aktual, no, na nakakuha talaga, na nakahukay. So mahirap kasing papaniwalain ang mga tao talaga kapag hindi aktual na nakita, no, walang ebidensya. Kaya ito pong ating pagbabahagi, kaya natin ibinabahagi ang ilan po sa mga impormasyon tungkol po dito para po makapagbigay, no, ng impormasyon, idea sa atin pong mga kababayang Pilipino, hindi man Pilipino, kahit sa ibang bansa makakarating tayo, ay atin pong mapapatunayan sa pamamagitan po ng mga ipinapadalang mga palatandaan, mga ebidensya ng mga nakahukay, na kung saan kanila pong ibinabahagi sa atin, ipinapadala po nila sa atin ang ilan po sa mga larawan, no, videos na kung saan may mga nakakahukay ng mga gold bars, no. Although hindi nila pinapadala yung buong video para sa kanilang seguridad, at least, no, na ipadala nila sa atin yung ilan po sa mga pictures, no, mga larawan ng mga nakukuhang items, mga lumang gamit, no, kagaya noong sa Quezon Province na siguradong tunay talaga yon. May mga bumba, no, nakita natin kung gaano katagal yun, hindi lang gawa-gawa talaga. Bumba, hindi mo pwedeng gawin yan. Mga espada, mga lumang kagamitan ng mga Japanese. May mga mapa pa na tela na kung saan ginagawa na palatandaan ng mga Hapon, no, kapag kanila pong binabalikan ito sa lugar kung saan po nila itinago ang mga kayamanan. So mahirap mang papaniwalain ng ating mga kababayan, ay pilit pa rin natin itong ibinabahagi para po makatulong sa atin pong mga
mga kababayang treasure hunter na mahihilig, no? Dalawa lang kasi ang tao, may hindi mahilig at may mahilig. So, diretso po tayo sa atin pong topic na ibabahagi sa inyo ngayon, no? Tungkol po dito sa katanungan, no, na ano daw ang makukuhang kayamanan kapag triangles ang ating makikita. Triangular, no? So, maraming meaning ang triangles, iba't iba ang itsura, no, sa Yamashita Treasure Code. Pero pag sinabing ano ang makukuha, ano ang pwede nating mahukay kapag tayo po ay makatuklas o makakahukay ng kayamanan. Ang triangles ay simbolo ng Yamashita Treasure. Ito pong mga triangles na inukit sa bato, si marami yan, may mga batong purmang triangles. Ibig sabihin ng triangles ay Yamashita Treasure, no? Pinaka-general na meaning. Yamashita Treasure na nasa mga bato na naka-triangle. Yung mga batong nakasinugang ba sa Bisaya. Mga batong naka-plaster na triangles. At kung walang bato, punong kahoy na naka-triangles. At idagdag natin yung mga ibinaon na mga punong kahoy na naka-triangles, no? Hindi lang yung mga kahoy na nakatayo. Kasi kapag ang kahoy naputol, no? Alam din ng mga engineer ng mga Hapon, magagaling. Kapag naputol ang kahoy, nawawala kasi yan. Kaya may mga kahoy din na ibinaon dahil ang mga punong kahoy, pag naputol yan ay nawawala. Kaya isa din sa teknik ng mga Japanese Imperial Army ang magbaon ng mga posting kahoy na purmang naka-triangles. Yun po ang tinutukoy ng mga naka-triangular na mga nakaukit sa bato, no? Yung mga naka-triangle na mga bato, ulitin natin, mga naka-triangle na punong kahoy. At kapag nawala yun, ay posibleng wala na silang palatandaan yung nasa itaas. Kaya nilalagyan din nila ng mga follow-up, no? Follow-up pala, doon sa ilalim na mga kahoy na naka-triangles din. Yung mga batong nakatago na naka-triangles din. Na yun po ay nagsasabing may Yamashita Treasure sa area. Pero ang pinakakatanungan na ating sasagutin ngayon ay tungkol po dito sa anong makukuha, anong treasure, anong klase. Isa po sa Yamashita Treasure Code na pinaka mahalaga, ito pong triangle, no? Itong sinasabing triangular shapes, no, na Yamashita Treasure sign na nagsasabing ang ating makukuha, ang ating mapapakinabangan na kayamanan ay gold bars, no? Gold bars ang nakasaad, ginto ang nakasaad ng mga bagay na itinago kapag triangles na nakaukit sa bato. At madalas ito, no, inilalagay ng mga Japanese sa gilid ng creek, sa mga ubog, no, water spring, yung mga nilalabasan ng tubig ay nasa mga bato yung mga nakaukit na triangles. At sa paligid ay may nakasit up na mga bato na naka-triangles malalaki, no? Minsan may mga maliliit na nakatago na kapag hinukay mo nakapurmang triangles, no? Nakaposisyon, naka-triangular. Yun po ay Yamashita Treasure na nasa naka-triangular na mga bato or mga punong kahoy. Ang makukuha natin, ulitin ko, ay gold bars, mga gintong bagay kapag triangles ang atin pong makikita, no? Yung dagdag natin yung triangles daw na hindi nakaukit, no?
Kasi may mga triangles sa itaas na bato, no? So ang mga batong nasa itaas na triangles na makikita natin, may iba't ibang purma. Hindi lahat pare-parehas. Iba't iba rin ang meaning. May mga batong pahaba, no, na triangles na naging arrow, no, nagtuturo ng direksyon kung saan banda ang direksyon ng pupuntahan mo, naroon ang Yamashita Treasure. At depende kung may buntot ay medyo malayo, at kapag walang buntot ay medyo distansya lang ng kaunti mula po dyan sa triangular na arrow. So yan po ay magiging directional arrows, yung mga triangles ng treasure, kapag ito ay nakapatong sa itaas. Pero ginto talaga ang naitago dyan kapag triangles ang atin pong makikita, no? Triangles ay nagsasabing multiple Yamashita treasures. Marami, no? Big deposit, no? At minsan ay nakahilera, no? Naka-sit up sa gilid ng mga creek, kalsada, ng mga lumang kalsada nung unang panahon, ay kabilang sa napagtaguan ng Yamashita Treasure. So, napakagaling po ang pagka-sit up ng mga Japanese Imperial Army na mga lugar na kanila pong napag-iwanan, napagbaunan ng kayamanan. So, sa nagtatanong, no, klaro na ang makukuha natin no, kapag triangle na nakaukit, triangular na mga bato, Yamashita Treasure na gold bars, mga gintong bagay, basta't ginto, yun po ang nakalagay sa Yamashita Treasure Code, no? Yan ay napakaganda kapag atin pong nahit, no? Kasi posibleng makapagbago sa ating buhay dito sa mundo, temporary yung buhay natin sa mundong ibabaw. So, ang katanungan, nasaan daw? Kasi maraming nagsasabi, parang tayo ba ang nagbaon ng kayamanan? Ito pong mga kababayan natin na nagtatanong, kapag nagtatanong, pati yung mga distansya, lalim ay akala alam natin. Ito pong ating pagbabahagi ay clue, idea, at malaking bagay na yun kapag may clue tayo at may idea, no, kung saan natin hahanapin. Kaya hindi rin natin minsan nasisigurado ang lalim at yung tinatawag na distansya unless dun sa sign magbabase tayo. Kung mahaba ang buntot, mataas ang arrow, medyo malayo. Pag maiksi ang buntot, no, walang buntot, maiksi ang arrow, ay ibig sabihin medyo mababa ang distansya, malapit lang. At kapag sa ilalim natin makikita yung mga arrows na medyo maiksi ang buntot, no, hindi mahaba, ay mababaw lang, no. Magdidepende yan sa mga sign markers na atin pong matatagpuan. Kaya nga napakahalaga yung mga bato na ating makukuha. Bawat isa niyan ay ipunin natin, isa-isahing i-check kung may mga arrows ba dyan, at yung posisyon ay napakahalaga yan sa ilalim. Kung pailalim ba, then mayroon din yang padrip, no. Hindi lang kasi lahat ng mga Hapon ay diretso pa ilalim, no. Pumapailalim sila, then nagpapadrip sila. Kaya minsan kapag hindi mo masundan yun, maligaw ka kasi puro ka na lang pailalim. Minsan lumagpas ka, minsan kulang ka, kaya naliligaw. Kasi ang mga sign markers na yan, kumpul-kumpul yan, napakarami. Kung mag-concentrate ka at hindi mo natandaan yung mga arrows dyan, ang mga arrows dyan ay hugis puso, triangles, no, yung may mga buntot na nakapaliko. Kung nakapaliko naman, ganun din ang style ng pagtanil nila, nakapaliko yan sa ilalim. Hindi yan diretso, kundi naka-carve, cave in, kumbaga pa-cave in ang style pa ilalim sa bundok. So sa lalim, depende sa mga sign markers. Pero sa mga nakahukay na, sa mga nakakuha na, may mga example. Yun pong example natin, no, yung 120 feet, 100 feet, no, mayroong 200 feet,
Depende kung volume ay medyo malalim, kung big deposit medyo malalim, at kung mga small, medium deposit ay medyo mabababaw, no? Yan po yung mga sistema. Hindi yung automatic, alam na kaagad natin kaagad yung lalim. Maging mga anak nga ng mga Koreano, anak ng mga Japanese, nung nagbalik sila dito, ay nangangapa pa silang tumbukin yung lalim, no? Kasi kahit na may kanji sila, may mga mapa sila, ay hirap pa din. Kaya ang ginagawa nila, may mga high-tech silang gamit, may mga drill. Mahalaga yung drill, yung barina. Kasi kahit di ka maghukay, barinahin mo yan sa ilalim. Lagyan mo ng camera, no? Masisilip mo na kung ano yung nasa ilalim. At kung wala, hindi siyempre hanap ka naman ng lokasyon na pwedeng barinahin at makikita mo doon kung positive o hindi. Kaya sa ibang bansa, yung mga treasure hunter, hindi sila nabubukya kasi kumpleto sila ng gamit. Isa sa mga rason sa atin mga kababayang mga treasure hunter, kabilang ako dyan, ay ang pangangapa sa lalim, pangangapa sa sentro. Kasi minsan mayroon ng mga sign markers, hindi pa nasisentro yan. Kahit na may mga detectors tayo, hindi naman mga detectors na talagang milyones ang halaga, accurate talaga, sigurado talaga, no? Kasi pag mahal ang mga detectors, mga milyon-milyon, ay talagang nakakaditik at nakakakita ng kayamanan yan. Kasi yung mga malalaking negosyante nga, yung mga big timer na mga businessman na treasure hunters, ay nakakakuha dahil sa may mga pira silang pangbili ng mga magagandang scanners talaga na legit na nakakaditik. Yung sa atin kasi, minsan may mga panaginip pa, may mga kung ano-ano pang mga detectors na ginagamit na hindi pa napapatunayan sa science. Kaya nangangapa yatin po mga kababayan. So yun po, yun nasagot na natin, no? Tungkol po doon sa kung anong kayamanan, no, ang makukuha natin sa triangle. Sana po ay nag-enjoy kayo, mayroon tayong napupulot na aral tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At kung mayroon po kayong maidagdag na komento tungkol sa ating topic, ay paki-comments na lamang po sa ating YouTube channel sa comment section. At kung mayroon tayong mali, paki-correction na lamang po para po maitwid ang ating pong pagkakamali. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta, panunood sa aking mga videos. Hanggang sa susunod.